mga par, kamusta? Ang naging ribat ni Oscar De La Hoya. Pero bagong lahat mga idol, suportahan niyo naman ang ating channel. Maraming salamat po. So matapos nga po sinabi ni Bob Arum na possible na si Sam Goodman ang makakalaban ni Naoya Inoue sa kanyang next fight. At gaganapin pa rin ito mga idol sa bansang Japan sa buwan ng December. At paglalabanan daw nila mga idol ang undisputed fight sa super bantamweight. Bagamat ang malaking problema dito mga idol, baka maudlot pang undisputed fight ni Sam Goodman at Inoue. At salip unification fight na lang ang kanilang laban. Ayon kasi mga idol sa mga ilang boxing site, planong tanggalan si Inoue ng WBA title bago pa ito mapalaban kay Goodman sa December. Akala natin mga idol, hindi na matutuloy ang pagbaklas kay Inoue ng kanyang titulo dahil personal mismo pumunta ang WBA president na si Gilberto Mendoza sa Japan sa naging bakbakan ni Inoue at Duhaney. Tapos tatanggalan lang ito ng titulo. Napaka-awkward naman yun mga idol. Pero may iwan daw talaga mga idol na walang choice ang World Boxing Association kundi tanggalan talaga si Inoue ng titulo. Sakaling ipilit nito na labanan si Goodman at hindi ang kanyang mandatory challenger na si Murodjon Akhmadaliev. Walang magawa ang WBA dito mga idol. Dahil kung ayaw nila tanggalan ng WBA title si Inoue, magsasampa ng kaso ang kampo ni Akhmadaliev para sa WBA, kung saan malakas talaga ang kaso dito ni Akhmadaliev sa WBA dahil nangyari na pala ito sa WBA dati mga boss. Nakasuhan sila ng kanilang challenger sa WBA dahil hindi nila sinunod ang rules na sila mismo ang gumawa pagdating sa mandatory status ng mga fighter. Kaya sakali matuloy ang laban ni Goodman at Inoue sa December, posibleng unification fight na lang talaga mga idol. Samantala si Murodjon Akhmadaliev naman mga idol mapapalaban sa WBA na bakante kalaban ang susunod sa kanyang rankings. Well, malamang paraan lang ito ng kampo ni Akhmadaliev mga idol para hindi na makatakas sa kanya si Inoue sa laban. Kapag nasa kanya na kasi ang WBA title, si Inoue na mismo maghahabol sa kanya sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po ang naging revelasyon ni Juan Manuel Marquez patungkol sa pagiging maduga ni Oscar De La Hoya dahil kinaltasan daw ito mga idol ng 20% sa kanyang kinita sa laban nito kay Manny Pacquiao. Kung saan mga idol, sumagot na nga dito ang dating promoter ni Marquez na si Oscar De La Hoya. Aniya wala daw siya alam sa mga pinagsasabi ni Marquez mga idol. Hindi daw nito dinuga si Marquez sa bugbugan nito sa Pinoy Legend. Tama daw lahat ang kanilang pinag-usapan. Nakakontrata daw ang lahat ng bagay na to mga idol. At bago daw maikas ang laban nito kay Pacman, pinirmahan daw ni Marquez at ng kanyang abogado ang kontrata sa laban nito sa Pinoy. Ibig sabihin alam na daw ng Team Marquez kung ilang porsyento ang ikakaltas sa kanya sa kita nito kay Pacquiao. At nag-agree daw sila mga idol sa lahat ng bagay na to. Sa pay-per-view naman daw mga idol, matik naman daw na 20% talaga mapupunta sa promoter dahil ito daw talaga ang standards na singilan. At kung meron man daw nakakaalam sa lahat ng bagay na to mga idol, walang iba kundi si Marquez mismo dahil bago daw ito magboksingero, accountant ito mga idol. At wag daw sisihin ni Marquez si Oscar kung nagkakaproblema ito sa pera dahil hindi na daw kasalanan ni Golden Boy na may mga bisyo si Marquez sa kanyang buhay. From the Pacquiao fight in 2012, Juan, you moron! You negotiated that contract with your own promoter and lawyer and you signed it!